Hello mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang ah, araw pero napakainit. Kumusta? Damang-dama nyo na po ba ang init? Ako, damang-dama. Nasa Manila po ako ngayon. Sobrang init, miski na sa madaling araw. At etong ganitong panahon, delikado ito sa mga ordinaryong tao, lalo na sa mga cancer patients natin and survivors. Kaya pag-uusapan natin ng 5 importanteng tips ngayong napakainit. And after nito, magbibigay tayo ng mga suggestions ng mga gamit na meron tayo para protektahan ang ating mga sarili. Okay? Sige, number 1 tip natin, very basic kung iisipin pero napaka-crucial. Ito ay ang pag-inom ng tubig. May props. Okay. Champagne glass pala ito. Bumili po ako ng ganyang baso kasi po nung unang panahon, medyo may katamaran akong uminom ng tubig. Para kapag kailangan ko ng uminom, medyo, may exciting part na kala mo social. Hindi naman. Okay. Kailangan nating uminom ng tubig kahit pa kalahating baso tuwing iinom tayo, preferably in between meals. Ano ba ang importansya ng pag-inom ng tubig? Okay. We need water in our bodies. Pag nagpapawis tayo, di ba? Yung katawan natin, nagre-release ng pawis minsan because may tubig tayong iniinom. Yung pala ang paraan ng katawan to regulate the temperature in our bodies. Okay? Parang, sabi ko, kinu-cool down niya yung katawan. Kaya pala, kapag minsan tensionado tayo, nagpapawis, di ba? Kunyari, naghihintay tayo ng lab test o naghihintay tayo ng procedure na gagawin, or naghihintay tayo kay doktor, babasahin ng resulta ng sonogram or mammogram, di ba? Minsan nakaka-nervous, nagpapawis-pawis tayo. Okay, another function of water in our bodies, it keeps the mucous membranes moist. Isa sa definition niya is yung organ natin, yung surface noon. Maliban doon, i-regulate ng tubig ang blood pressure at ang, ano pa ba rito? Heart rate. Imagine, may kinalaman ng tubig sa pag-regulate ng heart rate natin at ng blood pressure. Isa pa, di ba, pag nakakimo, marami tayong mga chemicals na kailangang, i-inject sa atin. Filter ang mga chemicals na to at ang mga toxins nito through the kidneys. Kailangan uminom ng maraming tubig during chemo treatment para kapag nagawa na ng chemo drugs, yung function niya sa katawan natin, ma-wash out na siya. At kailangan noon ng tubig. However, hindi ganun ka simple uminom ng tubig for patients who are on chemo. Una, minsan nag-iba ang panlasa. Pangalawa, may discomfort sa katawan dahil nga masakit ang kasukasuan. Ayaw mo nang bumangon. Ikatlo, minsan masakit dito sa lalamunan. Okay, may time pa na nasusuka. Alright? At kapag kulang tayo sa tubig, syempre minsan, lalo pang mapapasama ang sitwasyon kasi nagkakaroon lalo ng nausea, nagsisikip ang lalamunan, and then nagiging constipated. Alam niyo po ba, interesting part pa dito is, kapag umabot tayo dun sa stage ng dehydration, talagang kulang na tayo sa tubig. The moment we drink water, it would take some time before our bodies could use up the water that we drank. Kasi, kumbaga sumadsad ka dun sa level kinulang talaga So, dapat ang advice is, uminom ng tubig, sips of water, hindi naman kailangan isang baso kagad, isang lagok, pero very often, okay? Ako po, sinikap po magkaroon ng exciting na aspeto yung pag-inom ko ng tubig, kaya bumili po ako nito. May nakita ako kanina, nanonood ako ng Korean novela, ang lalaki ng baso nila, okay, glass, sabi ko, bibili din ako niyan, mura lang naman po, minsan 50 pesos lang makakabili ka na, or minsan a little more than that, okay? Kailangan pong uminom ng tubig. May suggestion po, para din ganahan tayong uminom ng tubig, lagyan ng ilang slices ng cucumber or celery, kung gusto nyo ilang slices ng apple, wala naman din halos lasa yun, pero ang bango lang. Tapos, pwede nyo pong pigaan ng konting calamansi or lemon para may kakaiba. Alright? So, that's number 1, drink water. Number 2, mga cancer patients and cancer warriors, ngayong tag-init, alam kong very tempting na mag-outing, mag-swimming, nagkakayayaan, nakikita natin sa Facebook, na nakaupo nakaliyad sa bangka or nakahilat ang ganun sa bangka na transparent, ang sexy. Pero may mga pagkakataon po na, kunyari, ito muna, swimming pool muna. Maraming chemicals sa swimming pool at kapag naka-chemo or naka-radiation ng pasyente, we become more sensitive to all these chemicals. So we have to be very, very careful.
Ang sabi ko, kapag daw nakakimo ka, kailangan hindi ka na pwedeng parang affected ng buong katawan. Okay. Pagka, kunyari, gusto mong umupo lang sa swimming pool, ang affected na area ay neck or head or kabilang arm. Baka naman pwedeng nakaupo lang doon. May mga doktor na pumapayag. Actually po, ang totoo niyan, nung pong naka-radiation ako noong 2019, may isang araw na asar na ako sa buhay ko. Paulit-ulit, diba? Paulit-ulit. Mulang Ortigas po, sa tapat ng Green Hills, sumakay po ako ng bus na malayong-malayo. Bumaba ako saan ba ako bumaba? Sa Tikling yata ako mababa. And then from Tikling, sumakay ako ng jeep papuntang Tanay. And then from Tanay, nag-tricycle ako. Pumunta ako ng ilog. Kasi yung ilog na yun, ang gaganda ng bato. Namasyal talaga ako dahil asar na ako sa buhay ko, paulit-ulit, nasistress na ako. Tapos, nung time na yun, hindi pa maayos yung daan, gumaganon-ganon. And the following day, ang sakit na likod ko, sobrang sakit, natakot ako, kala ko kung napano na ako. Pero, noon kahit nagpunta ako sa ilog, hindi po ako nag-swimming. Kalbo pa po ako noon, nakawig lang. Hindi ako nag-swimming kasi alam kong hindi pwede dahil meron, siguro pang ilang radiation ka na yun. Kung sa 30, baka pang 27, pang 26 na yun. Hindi na, mga pang 25 kasi alam ko, sasampa na yun ng sasampa na yun ng November. Hindi ako pwede talagang magbabad. Kaya, nagtingin-tingin lang ako, nag-emote lang pa-picture ng kote. Hindi po talaga ako naglob-lob. Importante po kasi, especially yung mga nakakimo, immunocompromised, baka may mga bacteria, especially dun sa mga warm water, sa mga hindi gumagalaw, lake, ponds, iniiwasan po muna natin yan. Dahil baka may mga bacteria dyan at may mga sugat-sugat tayo, hindi po maganda, baka makapasok pa yan sa katawan natin. Miske wala. Pero dahil immunocompromised, minsan di ba nakakainom tayo ng tubig? Recently po, di ba, alam nyo, nag-radiation din ako. Ngayon, meron akong pupuntahan na sa isang probinsya. Sabi ko sa doktora, Doc, pwede ba ako mag-ilog? Hindi. Sabi, hindi muna pwede. Okay, ako pa naman mahilig po ako magtampisaw sa ilog at sa waterfalls. Those are my things. Okay, ilog, waterfalls. Medyo matagal na ako hindi nakakapagdagat, pero yun ang mga gusto ko, waterfalls. Mahilig po talaga ako sa waterfalls. Kaya, itong tag-init, gusto ko na po talaga magpunta. Kaya lang sobrang init, ayoko namang lumabas. Okay? So, it can wait. Ang importante po ay safe tayo, especially ngayong napakainit, ha? Very tempting po mag-swimming, but please be very, very careful. Okay? Next, number 3. Umiwas sa mga lugar na sobrang, alam mong maiinitan ka. Kunyari, kung mag-exercise, psychologically speaking, maganda po talaga nag-exercise sa nature. Pero meron pong, kanina lang wala pa yatang 6 a.m. Golden sun na, yung gold na araw, nagre-reflect na sa isang building, nagba-bounce back sa bahay ko, kaya sinara ko yung mga, at pinatay ko yung ilaw. Habi ko, ganito nakatindi, wala pang 6 a.m. Bandang December, miso madalim-dalim pa yun Umiyo, kunyari, kung kailangan mo mag-exercise, siguro, kung pwedeng sobrang aga, or medyo madalim-dilim na. Okay? Kung pwede sa aircon na lang. Kasi napakahirap talaga kung lalabas ka, tapos health yung pakay mo. Gusto mag-exercise, mag-walking, pero may expose ka naman sa sobrang init. Hindi na maganda yun. Ang suggestion natin, magdala talaga ng lalagyan ng tubig na insulated. Yung nakikip yung init ng yung lamig ng sobrang tagal. Okay. Meron akong tuturong tips sa inyo. Alam nyo ba, dati nagma-mountaineering ako. Ngayon, the following day, nung unang puntakit ko ng bundok, meron kaming kasama, wais ito. Alam nyo ba, kami uhaw na, wala na kaming tubig. Siya meron pa, tas nagyayelo. May catering kasi sila, tapos siguro, ewan ko, turo ng asawa niya or something. Meron siyang dalagyanan ng tubig, nagyayelo pala yun, as in freezer niya, bago kami mag-hike. Tapos, binalot niya ng tuwalya, kaya nung pagdating namin sa bundok, nakabalot, hindi niya nilalabas. Nung the following day, uhaw na kami, nilabas na yung pawis na inggit kami, nagyayelo, tapos binibenta niya sa amin. So, pwedeng ganun yung, kung kailangan niyo ng malamig, ako hindi ako mahilig sa lamig, I'm a singer. Hindi ako singer. Pero hindi po ako mahilig sa malamig. Maganda meron tayong lalagyan ng mga inumin na
nagsistay ng matagal ang ating inumin. Ito na, halungkat ko to. May award pala ako sa isang studio noong December 2022. Ito sa mga award ko. Okay, pwedeng mag-stay dito. Tapos may lagyanan. Pwede rin yata ito sa tsaa, pero lalagyan ko to ng tubig. Meron pa, ayun yung kawayan na yun. Alam ko, lalagyanan din yun ng tubig. Pwede sa cold and hot water. Okay, maganda may lalagyan. Hinalungkot ko na nga po yung mga tumblers dito ng isang araw. Maganda po may lagyanan tayo ng tubig. Especially kung pipila sa mga government agencies. Diba na alam na po natin yan, napakainit po doon. So, may mga katabi tayo, init na init din, paypay ng paypay, pero pag ganitong napakainit, parang hindi yata kaya ng ordinaryong pamaypay, diba? Sobrang init. Okay? Kaya as much as possible, kung may ibang pwedeng pumila for us, wala eh. So kung may ibang pwedeng pumila for us, sana iba na lang ang pipila, or kung pwedeng, kung pupunta man tayo doon, magdala po talaga ng tubig, okay? Ng tubig, para, mamaya didiscuss natin yung mga dadalhin, para kahit papano, meron tayong may iinom. Makakatulong din, meron tayong dalang, sige na, banggitin ko na nga, towel. Alam nyo, maganda to, binabasa-basa ng konti. Pag init-init, gaganon sa mukha. Okay? Diba? Alright. So, next. That's number 3. Umiwas sa mga sobrang mainit na lugar during cancer treatment. Okay. Number 4. Bantayan ang mga senyalis ng heat stroke at heat exhaustion. Okay. Meron tayong tatlong pag-uusapan. Heat stroke, heat exhaustion, and dehydration. Una muna. Yung dehydration, kaya maraming doktor tinatanong lagi ngayon, okay, nakailang inom ka na ng tubig, nakailang baso ka na. Pero kung hindi man tayo tanongin, tayo na lang mag-usap. Inom muna tayo. Ano ang mga sinyalis ng dehydration? Ang sinyalis ng dehydration ay may pagkakahawig sa ibang sinyalis ng heat exhaustion. Pakinggan natin, okay? Sinyalis ng dehydration, pwedeng sumasakit ang ulo, nasusuka, nangihin ang katawan, nahihilo, constipation, at syempre, fatigue, parang feeling mo pagod, nahahapo. Okay? Yung sakit ng ulo at nausea na sinyalis ng dehydration ay pwedeng sinyalis din ng heat exhaustion or heat stroke. Kaya dapat na monitor natin itong mga signs na to. Di po ba recently, may nabalitaan tayo na heat stroke? Nakakalungkot, diba? Okay. Anong pinagkaiba ng heat exhaustion at saka ng heat stroke? Okay, ang heat exhaustion muna ay nakukuha sa mga short na exposure lang sa mga may init na lugar. Ito ay nakukuha rin sa kakulangan sa asin, at usually ang naapektuhan nito ay yung mga elderly natin at yung mga obese, okay? Yung medyo malalaki ang katawan. Ano ang solusyon dito? Bago yung solusyon, ito muna yung senyales. Muscle cramps, pale, clammy skin, namumutla ka na, nagpapawis-pawis, decreased urine output. Pag nag-CR, para ang konti na lang ng lumalabas, okay? Heavy sweating, pawis-pawis, dizziness, nahihilo, or panghihina ng katawan. Ano ang solusyon dito? Well, napakasimple lang, pumunta sa malamig na lugar. May aircon, magpahinga saglit, at uminom ng malamig. Uminom ng malamig. Yun ang po. Dahan-dahan, okay? Ngayon, heat stroke naman. Ano naman yung heat stroke? Ito po ang mga senyales. Namumula at mainit ang balat. Yung temperature niya above 103 Fahrenheit or higher. I-translate nyo na lang po sa ano yan, sa temperature sa Philippines, okay? Parang wala sa sarili, nakukonfuse, nasusuka, nahihimatay na. Rapid, strong pulse, ang bilis. Ito ay nakukuha naman sa matagal na exposure sa mainit na lugar. At ang madalas na affected nito ay yung mga manual labors, katulad ng mga traffic policemen, construction workers, yung mga vendors po, delivery man. Di ba nung isang araw, may napabalita na delivery man, tapos ma-stroke po yata. Kahapon, may pinapick up ako na na documents. So, wala akong mabiling tubig. Nagmamadali na ako. Nandiyan yung delivery guy. Ang ginawa ko, dinagdagan ko na lang po ng tips. Sabi ko, kuya, uminom ka ha? Tubig, inumin mo, kuya ha? Sabi niya, oo, mami, hindi mo kumihilig sa soft drink. Sabi ko, kuya, tubig. Para ma-rehydrate ka at ang hindi ka magka-wrinkles. As gumiti si kuya. Okay? So, dagdagan po natin ng tip. Kahit man lang po 50. O kung anong magkano po. Para may pang merienda, pang palamig, or kung makakabili na tayong bottled water, 20 pesos, iabot na natin malamig. O sir, palamig ka muna. Yung may mga deliveries, di ba po?
and be nice, okay? Kasi napakahirap po ng trabaho nila. Pero kailangan nilang gawin yun para po sa pamilya. Tayo rin naman, marami sa atin nagtatrabaho rin, makikipagsiksikan sa pila sa train, sa mga van, para makauwi lamang ng bahay. At napakainit, okay? Minsan pag lumalabas ako ng alanganin, although for a long time now, hindi ko lumalabas ng ganitong oras. Tingnan niyo yung reloso. Okay, iklase ako mamaya. Hindi ako lumalabas ng ganitong oras. Pero may time, sabi ko, parang hindi naubos ng mga tao sa Pilipinas. Lagi may tao sa labas. Ngayon sana hindi. Pero minsan talaga hindi may iwasan kailangan lumabas. Ito na lang, iba yung pag-iingat. At bantayan natin itong mga symptoms na sinabi ko ng heat stroke at ng exhaustion. Importante pa rin ang tubig. Okay? Number 5, limitahan talaga ang pag-expose sa araw. Maganda ang araw, may benefits, pero even if hindi ganito kainit ang panahon, noon pa man, sinasabi na po talaga natin sa mga pasyente, 15 minutes lang or 10 minutes. Minsan makakabasa ka ng mga write-ups na, mag-expose ka sa araw ganito katagal. Yung pala yung write-up na yon sinulat sa isang bansang napakalamig na tanghaling tapat kailangan nila magpa-araw. Tayo po ay nasa Pilipinas, it's a tropical country, and ang ina-experience po natin ngayon ay sobrang tinding init. Hindi ganito dati. Kaya mag-ingat na lang po tayo. Okay? May mga nagsasabi po kapag kunyari, kunyari breast cancer yung case. Kailangan balot na, hindi na affected ng buong, okay, ganito na lang. Ingatan especially if you are on treatment, yung radiation, yung side na affected. Pero, mas maganda pa rin na buo na lang. Lalo pa, okay, mainit na nga sa katawan. May nabasa akong research noon nung ako yung nakakimo. No? Mainit na ang sa katawan ng chemo. Sensitive pa tayo dahil walang protection, walang buhok, okay, walang protection. Minsan kalbo pa yung iba sa atin. Yung iba naka-wig, yung iba naka-bandana. Ako noon naka-wig. Hindi ganito kainit noon, pero mainit pa rin. Kaya pag nasa bahay, tinatanggal ko yung wig ko. Paano ko nasa labas ka, alam nyo, may experience talaga ako, twice itong nangyari, na nagtanggal ako ng wig in public. Well, yung isa, nung pumunta ako sa ilog, sa tricycle talaga naka-wig ako. Tapos, buti yung tricycle driver, kilala niya na ako dati, tapos nagpaliwanag ako, nag-chemo ako, ganito kalbo ako. Ang init, tatanggalin ko na. Titinanggal ko, kalbo na ako, tumitingin-tingin. Tapos pumunta ako sa resort, so may bayad, sasakay ka ng bangka, bayad 15, tatawid ka dito, bayad 20, ganyan, 10 piso, ganyan. Pumunta ako sa resort, na wala akong wig, pumasok ko doon sa lugar na yun, so kalbo ko. Nung paglabas ko, so eto nagtanggal ako ng wig sa tricycle so dumating ako ng resort, kalbo na ako. Nakita ko yung mga bantay doon kalbo. Nung pagbalik ko, bago kami bumalik, sabi ko doon sa tour guide, diyan ka lang, huwag kang manili pa, magwiwig ako. Kasi naiinitan ako. Nagwig ako, nakita ko sumisilip-silip siya. Sabi ko sa'yo, huwag ka sisilip O di nagwig na ako, ang gano'n. Tapos ang awkward kasi pagdating doon sa mga bantay, namumukhaan pala nila yung mga tao, hindi nila, kumbaga, sino itong babaeng to? Saan to dumaan? Saan to galing? Nag-hike ba to pataas? Galing sa taas, pababa? Tapos parang alam ko na nakita ko, siguro naisip niya, ito yung kalbo ko ni. Hindi na lang ako nagkwento kasi nahiya din naman ako, awkward. Kasi ang init talaga, di ba? Okay, experience ko na. Isa pa, galing ako ng dagat naman. Pag nasa dagat ako, minsan, pag nagsuswimming ako, nagtatagal ako ng wig. Kilala na ako dong mga taga-resort. Pagka rampa-rampa doon, naka-wig ako. Cute-cute, naka-dress, naka-shorts. Pero kapag magsuswimming, tinatanggal ko talaga yung wig. Kasi yung wig ko ang ganda, hindi pwede mabasa. Dahil baka pag natuyo, tikwas-tikwas na. So, one time, nung pauwi na ako, di gabi, hindi air ko yung nasakyan ko, bumubuga yung nahirapan ako, ang ginawa ko, nagtakip ako ng ganyan. Nagtakip yata ako ng malong, tapos sinalta ko yung wig ko, tapos nagbonnet ako. Pero ang init pa rin. Chinaga ko na lang. May time na actually may isang biyahe ko from Manila to I don't know, Olongapo. Nakakalbo talaga ako, nagbonnet na lang ako sa bus kasi ginigano na yung ulo ko. So, iba talaga, no? Pero anyway, pagdating sa pagiging
chemo patient, marami talagang adjustments, lalo kung may headwear ka, kasi ang init. So, eto na ngayon yung ating mga tips, okay? Una, alam niyo yung maliit na electric fan, mga gamit na pwedeng dali. Okay, maliban doon, syempre mag-ano muna tayo, UV rays, sunblock, SPF 30 or 50 yung ginagamit ko, 50. For the face, every 2 to 3 hours kung pwedeng palitan, okay? Kilamos, palitan, ganyan. Tapos mag-lotion dito, okay? Anong damit ang isusuot pag nasa labas? Dalawang pwede kong isuggest. Yung alam niyo yung manipis na parang sportswear na kapag nagsuswimming ka yung manipis na ganon. Okay, may ganon ako kulay pink. Pag nag-out of town ako or something, dalawa yung ganon ko, isa blue-green. Blue-green. Yun ang isuot kasi long sleeves, protected ang katawan. Umaakit po kasi kami ng bundok noon para hindi ako matatamaan din ng mga kung ano-ano mga matatalim na or makakagat na insekto. Yun na, and protection din sa init. Pero, mas maganda kung kulay puti. Kung bibili kayo ng cotton, yung kulay puti. Kasi pag light color, nababounce back lang yung heat, hindi na-absorb. Alam niyo yung parang mga long sleeves na maninip. Sabi ko, ang tawag ko doon, gustong-gusto ko yung parang pang-probinsya na shirt. Gustong-gusto, maghahanap nga ako dito sa may amin sa palengke. Okay, ng long sleeves. Kasi nabili ko sa palengke na nung isang araw, puro mga hanggang dito kasi uniform ko naman sa school. Okay, so, sunblock, yung damit, long sleeves, preferably white. May mga binili din ako na polo. Ikatlo, mag-sombrero. Kung pwede, kung kalbo or something, di ba yung iba nagbabandana, presko naman. Kung ano yung kaya mo, kapatid, yung iba, yung suggestion nila, yung may brim, yung may gano'n na hat, yung parang pang-probinsya din. Or ako meron akong, hindi ako mahat na tawa. May nagbigay sa akin dito, gusto ko to kasi parang may aircon sa likod. Although, pagka umakit kasi kami ng bundok, hindi ako nagko-cover ng ng hair. Pero kung kailangan, may parang may aircon kung may ganito kayo. Next, syempre, inapalit ko na kanina, labakara or face towel. Kung pwede basa-basain, kung maglalakad sa may init, sprayan ng tubig, wag alcohol, baka ma-alcohol yung ma-inhale nyo pa lahat yun. Okay, maganda ito, mamasa-masa. Kung kunyari may dala kayong bottled water, hugasan nyo lang yung bottled water, kunyari nagyayelo laman nun. Ibalot nyo sa labakara, malinis naman yun. Pag iinumin nyo na yung labakara, ay naku, fresh. Okay, di ba? Next, kung may sprayer kayo ng water, konti-konti. Huwag nyo nalagyan ng pabango water lang. Pang fresh lang ng face natin pag nasa labas, kung nakapila somewhere. Next, kailangan magdala ng pamaypay. May pamaypay ako green. Binili ko dati sa Ongting. Kaso sa MRT, nung isang araw, may nakita ako young couple. May malinggit na baby. Yung parang yung baby, yung mamasa-masa pa yung balat. Galing ospital. Sabi ko, bakit nagkukumit itong mga to? Ba't mag-MRT? Na alam mo, ang pamaypay nila, karton yata or papel. Binigay ko na yung pamaypay ko. Tapos sinusoli sa akin nung nasa train na kami. No, you keep it. Para hindi mainitan si baby. Kasi wala silang pamaypay lag. Buti may nagbigay sa akin. I Can Serve Foundation. Thank you po sa pamaypay. Okay, kaya ginagamit ko. May mas malaki pa akong isang pamaypay. At syempre, kailangan din natin magdala ng payong. May payong dito. Yung kahit anong payong yan, basta bumubukas, magdala po tayo lagi ng payong. And maliban doon, okay, magdala ng, ako may ligok sa ganito. Mura lang to. Shades. Diba? Shades. Mura lang naman po ang shades. Sa bangke-bangketa, ang dami pong mura. Okay? Bumili ng shades para hindi tayo mag-squint. Kasi pag nag-squint sa araw, hindi mo na makikita yung dadaanan mo. Diba, minsan pag chemo patient, nagdadry pa ang eyes, kaya lumalabo ang mata ng chemo patients minsan Tapos mag-squint ka pang ganyan, nakaka-wrinkles, dadagdag pa yan sa concerns natin. Maliban doon, baka hindi mo makita masyado ang dadaanan. Mag-shades, okay? Or, para mas kakaiba, yung para kita mo ng konti, may design. K-pop. K-pop. Diba? Yan. Parang pangit yung K-pop. Yung heart. Mandi bagay. Ayan. Okay. Parang may beke. Yan. Isa lang. Okay. So, mag-shades tayo. Kung ano mang shape na bagay po sa mukha nyo. Para lang maprotektahan. At hanggat maaari po kung po pwede, wag nang lumabas. Okay. Maganda rin magtalin. Wag nang lumabas kung hindi naman din kinakailangan. Wag na pong lumabas ng bahay. Para protected tayo. Okay. Iba pa rin. Okay. Ang pag-iingat na kailangan kapag on treatment ka for cancer or survivor. Okay. Kailangan bantayan natin itong mga bagay na ito. Mga warnings na from the experts.
Ngayon, if you are on treatment or survivor, meron po tayong list na ginawa na ng maraming tips. Eto na. Nandun na po yung mga chemo tips na kinumpile ko based on my personal experiences ng maraming survivors, hindi lang tungkol sa heat. Isang portion lang po yun, kundi kung paano i-handle ang treatment side effects. Iba't ibang treatment side effects, makikita nyo sa table of contents. And then yung paano i-handle ang pamumuhay during cancer treatment, how to deal with insecurities, ano yung mga susuotin when you dadali mo sa chemo treatment, ano yung mga susuotin, ano yung mga damit na ihahanda. Basically, managing your life during cancer treatment. Maliban doon, how to handle your emotions during cancer treatment, kasi roller coaster yan. How to deal with your mental, psychological turmoil, yung mga fears, mga struggles during cancer treatment. And meron ako major tip doon, spiritually, na makakatulong to improve our immune system. Lahat po yon ay nandito. And may bumili po recently, sinabi ko, anong treatment mo? Sabi niya, actually survivor na ako, pero bumili pa rin siya. At meron na po tayo mga nakukuha na magagandang feedback. In fact, may nagsabi, hindi ko lang sasabihin yung pangalan. Pero ang ang feedback na siya sa Shopee, nag-feedback pa siya doon sa nag-message pa siya sa akin sa Facebook. At ang sabi niya, okay, babasahin ko yung message. May isa pang feedback na napakahaba at napaka-sweet okay. Hindi ko na ito mabasa ngayon, pero sabi niya, nandito na yung lahat ng kailangan, like the very basics, nandito na. And then sabi niya, this is good for cancer patients, all stages of treatment. So parang, kasi tinarget talaga natin. Dahil alam niyo naman po ang background ng inyong lingkod. Unang diagnose pa lang sa akin, stage 3C agad. Stage 3C agad. Kaya ang title na libro, Stage 3G hawig 3G, Grit, Grace, and Gratefulness. Grit, tapang, kapit, di ba? Laban, pangalawa. Grace, kahit gaano kagaling, kailangan mo ng grace ng Panginoon. And then gratefulness, lahat ng makuha mong blessings, success mo, lessons from the failures, be grateful. Nakakatulong po yun sa ating pagaling. Alright? Yun yung history ko. Pangalawa, nag-22 cycle treatment ako. Wala pang 3 months after graduation, bumalik na naman yung cancer. Okay? So, nag-radiation na naman ako. O, dalawa na. Okay ako nung a couple of years and then nagkaroon na naman ng mga problema. Kaya, recently, nag-radiation na naman po ako. Yung part na yan, ako po, pag kinuwento ko yan, abangan nyo kahindik-hindik yan. Awa ng Diyos, nandito pa rin po ang inyong lingkod. Okay? Going strong. Yung mga natutunan ko during cancer treatment, isa sa mga pinaka-importante doon is yung emotional state. At recently, meron isang doctor na nag-explain on yung emotional state mo. What happens to you emotionally during cancer, treatment for cancer. Malaking ang impact nun. Malaki ang, kumbaga, ang say nun sa possibility na mag-recur o hindi. Sabi ko, at yun ay isinulat ko sa libro. Nandito yan. Nakikita nyo, nasa isang page yun. Babasahin ko, ha? Emotional states are of great potential significance in the prevention or encouragement of cancer metastasis. Hindi lang pala pag-recur, metastasis, the movement of malignant cells from the original tumor site to the other areas of the body. And that's according to Dr. Gabor Mate. He wrote that in the book, When the Body Says No. So, importante po. And ang dami kong diniscuss dito on the emotions dito sa librong ito. This book is complete. It will help you navigate your side effects physically, emotionally, mentally, and spiritually. And if you want to grab your own copy, we have this and we have the ebook. If you want the ebook, message me directly, okay? Ang ebook very convenient, and when you get the ebook, you'll get 2 bonus books. Uy, bonus pa. Okay, grab. Dahil very soon, magtataas na ng presyo niyan. Alright? So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood. Share this video with your friends, mga support groups. And kung may tips din po kayo para sa ating mga fellow patients, para protektahan ang ating mga sarili ngayong napakainit ang panahon, i-share nyo lang po din sa comment section. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Keep on praying. Huwag bibitaw. Kapit lang. Ituloy ang paggawa ng mga magagandang bagay para sa ating kalusugan. Okay? Keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye. God bless. Bye-bye po.